Amen. Mamalihog sa panglingkod sa makadiyot. You know, one of the reasons why we gather together as a church is to praise and worship our living God. Amen? Grasya rani ang tanan nga makadayig ug makasimba ta sa Ginoong Dios. Tuod man basig na ay mga pipila kanato na napukan sa mga butang na dili angay sa Ginoo. Ug tuod man tungod sa sala makalimutan niya nga magpasalamat ug pagdayig sa kinatibuk-an natong kasing-kasing. But God, being rich in mercy, grace, and love, reminds us of this book of Psalm. Now there are a lot of things, a lot of reasons why we worship our Creator, who is the maker of the heavens and the earth, to sing for Him, for joy, for gladness, for thanksgiving, and out of love. Let me read to you Psalm 33, verses 1 to 5. Giingon diri, paglipay kamong tanan nga matarong, tungod sa gibuhat sa Ginoo. Dayga ninyo siya, kamong mga matinumanon kaniya. Pasalamati ninyo ang Ginoo pinaagi sa mga alpa. Awiti siya duyugan sa mga kiniwerdasang tulunggon. Awiti siya bagong awit, ayuha pagtugtog ang alpa o kusga ang inyong pag-awit. Matuod ang mga pulong sa Ginoo, ug kasaligyan ang tanan niyang mga buhat. Gihigugma sa Ginoo ang katarong, ug hustisya ug gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. Amen? So walay rason na dili kita makasimba sa Ginoo. Amen? Kay ang Dios ganahan nga makadawat sa pagmaya o pagdayig sa iyang katawhan nga gipahayag sa malipayong pag-awit, pagpasalamat sa bugos na kasing-kasing labi na sa iyang mga katawhan na nakadawat sa iyang grasya sa pagtuo o kaluwasan, pinaagi kang Heso Kristo nga atong Dios ug manluluwas. Amen? So I invite everyone to please rise from your seat. Mamarog kita ug atong ang damon atong kasing-kasing. Let us pause in a moment for a minute or two to prepare our hearts and to sing, to worship the Lord. Yes, so Lord, your grace is enough for us sinners. Is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember
So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Amen. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. He'll be reaching out to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Yes, Lord. Indeed, your grace is enough for us sinners, oh God. Yes, Lord. How vast is your love toward us, Lord Jesus. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving. Find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast is love for us. So lift your eyes to Jesus. Arise from doubt and shame. His blood cries, it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast is love for us. What now can separate us? Can death or pain or fear? We have this strong assurance.
In Christ we've been brought near, and in His strength we'll labor. His promises are hope. Thus far as love, thus far as love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, How long, oh, how vast the love of Jesus. oh, how sure, how Sweet, sweet, how how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Amen, God. Yes, Lord, your greatest love, O God, indeed displayed on the cross, in that while we are still sinners, you died for us, O Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. His grace the thought my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy raised, unending love, amazing grace. Lord has promised a good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy
shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Yes, Lord. Let us all give a clap offering to our God. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierce your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my home. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of the treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing. Praise the King. Praise the King who bore my sin,
sit content. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Yes, Lord, we will never stop praising you, Jesus. You're the King who bore our sins on the cross, O Lord. You have paid the price, O God. And that price is already full, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Second Corinthians chapter 5, verses 16 to 21. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kini namo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang pasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasig-uli sa tanang tawo ngadto sa iyang kagalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug sama ra ang Dios gayod ang nangalipuyo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala apan gipakamasasala sa Dios. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Amen. That is the word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for what you have accomplished in the cross, O God. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, midahili hamili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahapdos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang kun ko. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabod sa lawas mo, kahapdos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang kun ko. O Diyos, ikaw lang. Diyos, ikaw lang ang gawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang gawa sa among pagsimba. Imo ang kanang pagdaig, imo ang kanang
Jesus. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang tawag sa among pasimba. O Diyos, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang tawag Sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. ibuwang ka na Ang purong-purong saymaya o kanugan kanan. kanimo ang tanan. Let's give praise to our God. Imo ang tanang pagdahig. Imo ang tanang dungog. Ang purong-purong saymaya o kadungganan kanimo ang tanan. Tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo. Midahili hamili mong dugo. Yes, oh God. We praise you, Lord. We thank you, God. Thank you, Jesus, for what you have done to us, oh God. Good day once again, church. Nabatay bag-o karon nga nakaari. We welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Brethren, ari lang ta sa atubangan. We welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Beloved, let us Love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love, beloved. Let us love one another. 1 John 4:7-8. Beloved, beloved. Let us love one another. Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love. God is love. Let us love one another. 1 John 4:7-8. Amen. May nga pon sa tanan atay gamay na announcement o na sa tanan sa mga bata nga 13 below na atay Sunday School, dola lang si Ate Jean. Nya nasa tay every Tuesday 7 PM atong klase sa IBI, Dulos IBI, and kindly answer lesson 10. So third na ni sa last na to. And then nasa tay prayer meeting matag Thursday alas 6 sa gabi. So every Thursday. And then natay youth fellowship matag Sabado alas 8 sa buntag. So among gi-invite ang mga 13 up mga youth to join us sa alto ang youth fellowship. Og natay prayer and fasting every second Saturday of the month. So next nato nga prayer and fasting is karong November 11. 8:30 AM sa Lapu-Lapu Church. Per natay carpool diri.
So, alas 6, as early as 6 a.m. kay pwede rata magtapok diri sa gawas para sa tong carpool. And then, kinsa to'y gihikap ang kasing-kasing na may kanang natay giving of tracts matag Sabado. So, kinsa to'y willing na mo volunteer every Saturday na siya. Doula lang si Ate Eyak. And then, kung kinsa to'y ginahan mo offer og song, kindly approach Ate Iyak para sa pag-screening sa song. O kinsa to'y ginahan magpa-dedicate sa baby or baptism is doola lang ko. And that's it. Thank you. Praise Lord. So actually sa prayer and fasting sa karon nga year is last na nato next month. Sa karon nga year ha. Karon nga year last month next na nato. Sa last month, kay December naman. I know, busy na mga tao December. So, I hope nga December is, i-aim na nyo to share the gospel to your families. Gamiton nyo ang Pasko nga mahimong springboard. Mag-train ako sa pag-share sa gospel, sa evangelism niya. So, katosad nga giyawhag ang tanan nga manghatag og tracts. I hope nga magdala sa mag-tracts. So, I want you to open your Bible in Ephesians 2. So, karon is natas katapusan nga verses sa 3 last verses sa chapter 2 verse 1 to 10. O kani ato ni siyang i-close dinhi sa tibok karon nga passage karon. So, mo na nga ato ning tukion ang ato yung kaluwasan. Actually, Efeso 2. So actually it was 1997 na nga nabaptizan ko as a believer in Christ. Og di ko kalimot sa diyang baptism nako, sa diyang naglinyami sa main church, 17 years old, 18 years old ko, nga edad, nga nabaptizan ko. Daghan man sa main church man. Ang kanta nga gipatukar gyud isama sa tong kanta na Amazing Grace. So gibalik-balik while wala pa ako ang time sa pagbaptize, so ang song gibalik-balik ba gyud na kanang grace nga, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. When naglinya ko, so kanang lyrics gyud, actually sama sa song offering, kung yalaw lang kong song offering, ay lang, mabackslide niyo mo kumakanta ko. Kanag yung kanta ko ikantahon, kay mao gyud naka-minister nako, kay ningon siya dining kay bulungan keng grasya, kay nagluwas ka nako usa ka makasasala sama nako. Nga nasalaag ko pero nakaplagan ko, buta ko karon nakakita nako. So we need to understand this is our situation sa diyang wala pa ta kailan ni Kristo. Nangasalaag ta, di gyud ta kakitas ka matuoran ug di gyud ta kakaplag sa Dios. Kung dili pa sa grasya, wa gyud ta dinhi. Amen. So mo ni nga angay natong manunduman nga kani nga kanta gyud nga Amazing Grace, sikat kini nga kanta sa Christians, even non-Christians. Kantahon gyud nga kanta. Either birthday man, haya, lubong man, kantaon gyud nga kanta kaning Amazing Grace. Actually, kung gisulti din sa 10 million times na kuno ni nga ni cover sa 11,000 nga albums sa tibok kalibutan. And we need to understand, kibaw mo, unsay sinugdanan ni asa ning sugod ng Amazing Grace, kasi nag-compose, si John Newton. Kisa Miss John Newton, he is an atheist. Dili mo to Ginoo. And yet, na-involve siya sa kanang ulipon nga trading. Madto siya sa Africa, yung kaong nga nigro, yung pamaligya sa England. So, salbahis ni siya nga tao, wa ni siya poangod, actually, but tungod sa grasya sa Dios nga pag-sail niya sa dagat, na inikilat, grabe nga storm, bagmo to'y naka-open sa iyang mata. Og tungod ani, morning na-compose niya nga kalantahon, nga Amazing Grace. So, but nagdako siya nga kanunay sa sultihan siyang mama about sa gospel. Pamos rebel gid siya. And then we need to remember, ang itong duman, wa gyud dili makabot sa grasya sa Dios. Amen. So, di pa ka mo ito Ginoo, so unsa pa kasalbahis, kung magrasyahan jud ka sa Ginoo, makabot wa jud ka. Sama nimo og nako. Amen? So, mo ni nga, wala gibiyan nga dili sad makabot sa grasya sa Ginoo. Kitang tanan,
ang Ginoo minikabot nato. So mao ni nga ang title nako karon is kahibulungang kaluwasan. Kay ang team nako is kahibulungang grasya. Munang ikaw ko mahibulong kita. Even kita kung atong pamalandungan is mahibulong kita nganong kita migipili, nganong kita migiluwas sa Dios. Kung atong pananawon sa uban nga mas salbahis pa man ta sa uban, di ba? So mo ni siya. Mo ni ang Ginoo andam gyud mo pasaylo nato tungod sa iyang grasya. So ang pangutana karon unsa mang hitabua nga atong kaluwasan is kahibulungan kistanan. So morning, I want you to stand up and let's read chapter 2, verse 1 to 10. Pero karon mo focus na ko sa 8 to 10. Kung basa si Bano, kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kasalapasan o mga kasalanan, kaniadto kamo na kinabuhi sumala sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang naglihok diha sa mga tawong masulpilon. Kauban nila kitang tanan na kinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, mga masinugtanon sa mga pangandoy sa unod ug sa hunahuna ug busa sa kinaya busa sa kinaiya mga anak kita sa kaligugot-gut sama sa uban. Apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakunggong maalang kanato bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan naghimo kanato nga buhi uban kang Kristo. Tungod sa grasya giluwas kamo. Ug ang Dios mibanhaw kanato uban kang Kristo Hesus ug nagpalingkod kanato uban kaniya diha sa mga langit nung dapit diha kaniya. Aron sa mga katuigan nga umaabot ang Dios makapadayag sa dili masukod nga kadato sa iyang grasya agig kaluwingani kanato diha kang Kristo Hesus. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili gikan kaninyo. Kini gasa sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Kay kita iyang mga binuhat gihimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. Ato iduka tong atong pingon mata. Amahan namo nga nasa langit. Salamat Lord. Igo na gyud imong grasyang may makaluwas ka namo Ginoo God. Ug Lord kung kani nga grasya Lord, mo sining grasya nga mo magpausab sad ka namo Lord sa among kinayahan amahan. Lord salamat sa imong dakong kaluoy ug gugma. Pinaagi lamang sa imong kaluoy Lord nga kami makaduol diha kanimo amahan. Lord, nagampo gayud ako Lord. Lord nga matingala gyud mi Lord sa grasya nga mo nadawat o God. Ug tungod sa grasya Lord amo masabtan gyud ang kaluwasan amahan. Nga mo responde gayud mi Lord. Nga grabe nga pasalamat, grabe nga pagpangalagad Ginoo. Alang ikaw Ginoo Lord mahimaya. Busaman uban nimi Lord sa imong balang espiritu sa matag usa o God nga ikaw maghatag og katin-awan ug pagpanabot sa imong katawhan Lord ug himuha lamang ko Lord nga imong tigpamaba Ginoo. Sa ngalan ni Jesus among Dios ug manunubos. Amen ug amen. So we need to understand nga kani kahibulungan nga kaluwasan. Kay ngano man, number 1, kay gasa siya. It's a free gift. So, libre nga gasa. Redundant na gina, libre nga gasa. Kaya kung gasa, libre, mangyod. Wa may gasa di libre. Amen? So, mana siya. Ikaduha, mo ng verse 8. Dili sa buhat. Verse 9. So, kung free gift siya, kung gasa, dili gid sa buhat. Dapat angay tini masabtan. Kay a lot of us, nagunahon na gyapon ta nga nagyapon tayo mabuhat tong kaluwasan. Mao gyapon na tong mindset kay dagdako gyud ta nga gikan paggamay na to nga nagyud tay angay buhaton para maluwas. Mao na nga og katulo kay dili man siya buhat pero ang kaluwasan nganong kalibungan kay para sa maayong buhat for good works. So, ato ning klarohon lang. Di ta maluwas sa maayong buhat pero para sa maayong buhat. So, mao ni nga usa ka butang nga gasa siya mo yung roots, which is, ang bunga is good works. Amen? So, ang K-team sa Ephesians is grasya, gibalik-balik na diya 8 times sa book of Romans. Kung ako masayop. So, even sa sinugdanan pa lang sa Ephesians 1:3, Blessed be the God or Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessings in heavenly
places. So kana lang bless us. So mo na ang grace diya nga nagkadigaya gayud sa mga bilabid, sa mga hinigugma. So giunsa matag paghigugma, gideliver ta sa kapungot sa Dios. Pinagi sa tong kalapasan og sala. Mo ning makita nato ang bahandi sa grasya nga mao gihinungdan nganong ikaw ug ako gilukat. Amen. Mao ni siya. Mao ni ang rason nga gihatag sa Ginoo para ma-deliver ta because of the grace of God. Tungod sa grasya. Mo nang importante kay nato atong masabtan ni ang grasya nga gi-explain ni Paul ini even sa kani nga context sa chapter 2. Because without grace, wa gyud ta dinhi. Amen? Mo nang naa ka dinhi gyud kay because sa grasya. Og si Pablo nga iya yung gipamatuod gyud sa last Sunday nga ma-experience gyud nimong grasya sa Dios. Di lang kay nga ma-experience lang ka sa grasya kung mabusog ka yang manugab. Di ba? Di ara to ma-experience. No, every day, even kaning kaluwasan karon, ma-experience gyud nimo. So mao ni ang gingon ni Pablo. So si Pablo wala niya gipadayag kung unsay may tabo sa mga magtotoo. Actually, ang naitabo gyud nato because sa bahandi o pagkadato sa grasya sa Dios. So na iyang ginimonstrar asa man para mapadayag gayud ang himaya sa Dios. Mo nang maka-praise God ta sa grasya sa Dios. So nga kini nga kaluwasan nga nakatubag sa makahadlok nga mga paninghanglan sa tawhanong kalisdanan, naglakip pagluwas gikan sa kamatayon, kaligutgot ug pagkaulipon nga gilugway sa verses 1 to 3. Remember, mo na tong danger, mo na tong kahimdang. So karon sa final verse din ni Paul, actually, if you look at your Bible, pwede naman yun siya muhunong na sa verse 7, period na. Man naman, explain naman niya. Di ba? Patay ta kaniadto, nya by grace you have been saved, verse 5, nya sa verse 7, the immeasurable riches of grace sa Ginoo, dili matugkad nga pagkadato nga grasya sa Dios. Man naunta. Pero sa verse 8 to 10, iyang gi-explain ni nga ikaw ug ako naluwas ta tungod sa grasya sa Dios. Mo nang gibuhi ta, mao nang gibanhaw ta, og labaw tanan, mo nang makadisplay ta sa grasya sa Dios in verse 7. Mapadayag na to pinagi sa to ang kinabuhi. Mo nang we need to understand kanisang grasya nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo is pag-ahawag sa nitong kinabuhi nga maglakaw ta alang sa maayong buhat. Listen to this. Ang grasya dili lang sa niluwas ka sa impierno, kundi ang grasya sad makahimo kag maayong buhat. Mana sa to pa, walay Kristohanon ug way niluwas nga tawo nga dili mausab. Dili mausab ang baba, di mausab ang unsa man, ang gawi, dili mausab ang hunahuna, mausab juga. Hinumdumi ni nga higala. So, last Sunday, ato lay recap, wag nila yung rason nga nung giluwas ta, nga nung gito nga bibuan ta grasyas ginatungod siyang dakong kaluoy o gugma. Amen? Mawag na, kaluoy, gugma, grasya, o kapag manggihatago niya sa iyang grasya. O tungod na, mo nang gibuhi kaniya, mo nang nakakaroon din. Amen? Patay biyata kaniya to. So mo nang naaka din. O tungod na, gisecure mong pagkabanhaw sa umaabot nga panahon. Mo nang di ka mahadlok mamatay, kaya nga mo banhaw ra ka sa maabot panahon, og naglingkod na kauban ni Kristo, it means walay mga demonyo o walay mga angelic intermediaries nga mo saman mupildi og muilog sa imong kaluwasan. Kaya nga naman naglingkod na ka sa trono sa Dios. And lastly, last Sunday is tungod sa grasya sa Dios, ikaw ang trophies of grace. Manang pinagi sa imong kinabuhi, mapadayag gayud nimo sa imong kinabuhi ang grasya sa Dios. Tanaw-naway mong tupad, grasya na sa Dios. Tanaw mong tupad, ay mo gan, huwag mong tanaw siyang tupad, oy. Grasya na sa Dios, nga naa mo din eh. Amen? Nga, naata din nga dili ta ngayon. Kaya kung wala pa mo din eh, mo ni disgrasya. Naa mo din eh because of grace of God. Amen? Mo na nga ang itong papasalamatan ng inyo. So, ang punto uno na to,
Nganong makaibulungan ni kaluwasan? Because ang kaluwasan kay libre. Inalibre. Salvation is a free gift. So in verse 8, look at your text. Kay, sa English pa, for. It means, explanation is sa verse 7. Kung unsa ka, immeasurable riches of grace. So, mo ni explanation niya. Kay for by grace you have been saved through faith. Listen to this, in verse 5, di ba, by grace you have been saved. Pinagi sa grasya, naluwas ka. Pero sa verse 8, gipuy-an na niya, pinagi sa pagtuo. Tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo. So, mo ni siya ang complete thought, good. Kay, yes, naay grasya. Ang pagdawat mo sa grasya, pagtuo. Mao yun ni siya. So, kibaw pa ka, nga napakamatay sa Kristo ni mo, sa cross, grasya na siya, kaluwasan. Pero ang pagdawat sa kaluwasan, pagtuo. So, ang hinungdan sa atong kaluwasan, grasya, pero imo ning maangkon pinagi sa pagtuo. Mo ni complete thought gyud ni Paul nga iyang gipekuan ni Paul siyang mga audience nga ang point gyud ni Paul, remember, patay ta kani adto bitungod kay puno sa kaluoy ug gugma ang Dios, gibuhi ta, mo nang ikaw ako naluwas ta og iyang katuyuan ani nga iyan gibuhi ay gibuhat para ma-display ang grasya sa Ginoo. O iyang gibalik-balik kani nga grasya mao gini basis, mao gini basihan sa tong kaluwasan. So di na ka mo tan-aw kung unsay imong nahimo para maluwas ka. Di na ka mag-atiman kaning maningkamot pa para maluwas. No, ang basihan na gyud sino grasya sa Dios. Amen? So mo ning word conjunction. It's an explanation ni Paul sa gauna nga passage nga gidisplay niya ang grace. Munang ang mga unbelievers di kasabot sa imuhang naangkon nga kaluwasan. Munang di sila katuo gayud. Kay di think manggod ang kaluwasan na kay buhaton. Amen? Munang di sila katuo gyud. So, tungod sa grasya, look at the text, tungod sa grasya, kamo, nangaluwas pinagi sa pagtuo. Listen to this, tungod sa grasya, kamo nangaluwas. So, we need to understand, si Pablo, ni-focus siya sa kahibulungang kadato nga grasya sa Dios. Kay mao gyud niya ato ang kaning na pamaagi gyud maluwas ta ang grasya sa Dios. So di ba ni saad ko yung last Sunday nga akong expound mo ang grace. Ang grasya, which is ang Greek word charis. Charis. Di charis pingping ko ha. Si Cyrus ko naman to siya. Charis. Ang charis, ang pabor ni nga gihatag sa Ginoo sa dili angayan nga makasasala. Pabor ni. Di ba? Tagay sa pabor, di ba? Mga naman ta. Di ba? Pabor ni. Sa tupa, di ka kabuot. Kung pabor naman. Amen? Di ka ka-request. O di ka ka-complain. Pabor naman. Amen? Pero kani nga pabor, gihatag sa dili angayan nga makasasala. Remember, di ka angayan. So, muna nga ang Ginoo is manggihatagon nga pabor sa mga dili takos nga mga makasasala o nanginanglan sa mga santos usad sa mga magtutuo. Muna ang grasya is libre ra gyud nga gihatag sa Dios. So, og kani nga grasya nagpadayag yun nga mao ni ang kaayo sa Dios sa mga dili angayan. So remember, ang grasya nakadawat ta nga dili angayan. Undeserving ta. Kaya nga naman, kita nga tao, kung di ta grasyahan sa Ginoo, padung ko ito sa impyerno. Wag yung makapausab sa ato ang dalan padung sa impyerno, kung di ta grasyahan sa Ginoo. Amen? Bisag unsa pa'y buhaton sa imong kinabuhi. Bisag mukat-kat kag pito ka bungtod para mahimo kang matarong wa gyud laing dalan gyud nga makapausab sa atong padulngan kung dili gyud ta grasyahan sa Ginoo. Amen? Di ba? Mao gina bisan pa. Kaya ako bitaw sa una I thought nga mamatay ro jud ko nga adis-adis.
Kaya nagunahon na jud ko nga di na jud ko mausab. Padung na jud ko. Kaya nga naman, mo try ko undang, magpangita man ko. So, mo na yung magkagrabe biya. So, mo na ang grasya is gi-provide ang langit instead sa imperno. Mo na nga ang grasya, libre. Pero kani ang grasya nga libre, costly. Nganong costly? Kay iyang bugtong anak mo'y gibayad nga nahimong grasya na to. Amen? So, di siya nga grasya nga cheap pa kayo nga kanang barato ra. No, costly. Priceless. Kay kani nga grasya nga nahimong gasa, remember, nahimo ang giver nga gihatag tanan ang iyang bahandi sa langit nga mao si Kristo. O kita igo matang ni dawat nga dili angayan. Libre sa tua, pero nang hatag tanan niyang bahandi iyang gihatag. Tungod siyang bugtong anak. O gihatag ni sa mga dili angayan, o gihatag ni sa mga walay kanang di gyud kaila nga unsa ang grasya ug labos tanan gihatag ni nga di gyud ka appreciate sa grasya. Mo ni nga nita. In the original language, kaning grasya is contrast emphasis. Mingon kag contrast emphasis, di ni makita mo sa English. Sa original language ni contrast emphasis, nadyo'y kalainan. Nganong grasya man? Kay because ang kaluwasan, dili buhat. Dili maayong buhat. Maluwas lamang ta, grasya lamang. Amen? Wa na gyud lain para kita maluwas, grasya lamang sa Dios. Dili buhat. Dapat ma-renew atong mind na. Di ba? Kay kanya atong pagsimba-simba, at nga pagsimba, pag i-address man tinis works man. Kaya atong mindset, musimba ko kay para malangit ko. Nisimba ka, kay langit na ka. Bunga ni siya. Muna itong namataan nga, muluhod ka, gikas pultahan, padong sa altar. Butangan pag-asin. Kay sakripisyo na to. Kay kunuhay makabayad ng sala. Di ta kabayad sa sala. Grasya ra. So nga you have been saved. You, ikaw. Inam tupad, ikaw. Oh. Muna grasya. Amen? Ikaw. You. Even though, ang sa Greek text is plural, kaya address sa simbahan sa Ephesians, but individually as believer, ikaw ni ako. Amen? Ikaw. Which means, isip sanctus, nagrasyahan ka, even karon. So, ningon siya din nga, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, kabantay mo sa term ni Sibano, nangaluwas. Sa English pa, you have been saved. So the word savior, luwas here, nagdalanig meaning nga girescue ka. Kung mingon ka girescue ka, unsa may pasabot na to? Natas ka kuyaw. Di lang sunog. Di lang ka nang mataga ka sa kakuyaw ka nang mataga ka sa pangpang. Kundi unsa mga kuyaw, kung mamatay ka, imperno ka, ug ako, kung wag grasya. Mo ni siya, nganong giluwas man ta? The greatest problem is, nailalom ta sa kapungot sa Dios og may imperno gyud ta. Pero kadaghanan sa tao, di ka kita ni. Morning, nangaluwas ta. In other words, in synonym ani, nga wala makita gyud sa Bible is, giluwas ka para proteksyonan ka. Asa man? Sa imperno. Giluwas ka para mabuhi ka. Kaya kung siyempre patay man ka, pabuhi ka. Ang kinabuhi is nas langit. Giluwas ka para ma-preserve imong kinabuhi. Giluwas ka para i-deliver ka sa sala o sa yawa o sa kalibutan, labos nan sa imperno. Giluwas ka para ayuhon ka. Giluwas ka para dadon ka sa presensya sa Dios. Amen? That's the synonym din. Mao gini atong kaluwasan. Nakibaw mo sa verb tense ni sa English perfect tense. Wow, kibaw si Cebuano ni perfect tense. Hingpit nga tense, di bitay. So, unsa may meaning sa perfect tense? It means, ang atong kaluwasan is permanence. Nga nahitabo ka ni adto, ug antila nagpadayon ng effect. Mao ni ang perfect tense. So, even nga kani adto pa ni nahitabo, ano sa ni kibaw mo? Ano sa ni nahitabo?
before the foundation of the world. Chapter 1. Muna kay gipili na makas Ginoo kaniadto, sa to pa kanimong kaluwasan nga nidawat ka permanente nini, di ni mausab. Ang simple illustration is perfect tense. Nga umong paniadto. Busog kay mo, hangtod karon busog yapon mo. So nagpadayon ng effect sa gikaon nimong kaniadto ay gahap pag ng alas 12. So sa to pa ang effect nga nabusog ka, wa pa mahuman nagpadayon hangtod karon. So mao ni atong kaluwasan nga atong gidawas Jesus Christ either kaniadto pa hangtod karon mo effect gyapon siya. Mao nang secure kay ka sa imong kaluwasan. Mao ni gingon dinhi, mao ni ang marker nga you have been saved. Remember gi-address ni sa mga believers. So it means perfect tense ang pasabot ani is evident kayo imong kaluwasan. So it emphasize nga ang action kaniadto nga gibuhat nimo gidawat nimo is makanunayon siya nga effect. Sa to pa present tense siya kanunay ang effect. So past siya na action mo ning perfect tense, pero ang effect kanunay present tense. So mo ni ang therefore mo ni ang kaluwasan sa dihang makita nimo nga di gyud mawa imong kaluwasan, permanence gyud. Mo ning gitawag sa laing doctrine, eternal security. Kisig gisultihan niya ni. Kaya kung kani Ephesians 2:8-9, gamitom niya tini pag-share sa gospel sa unbeliever, di ba? Pero minito na siya, ang context is believer. Nya, kung context believer, dapat apilon mong verse 10. So, morning, ningon si Pablo, giluwas mo tungod sa grasya sa Dios. So, the ultimate ground kaning pundasyon sa tong kaluwasan is ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios mo atong pundasyon. Dili at sa to padili gikan nato. So magto ta sa 2 Timothy 1:9. Ato sa 2 Timothy 1:9 paklita. Pamananip kaning parallel nga tawag ni 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. So, ningon si Pablo din kang Timothy mo, ikaduhang Timothy 1:9. Ningon siya din nga nagluwas ka nato o nagtawag ka nato sa balaan ng pagtawag, dili sumala sa atong mga binuhatan, kundili sumala sa iyang kaugalingong katuyuan o grasya nga gihatag ka nato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahunan nga walay katapusan. That is why, di ni mawag, ano sa nagihata ang grasya? Wala pa'y kapanahunan. So, wala pang tanan. Kumantay mo, consistent kay ang Bible, kung elect ka, kung gipili ka before the foundational, nagsugod ang grasya na diha. So, di siya pwede nga mausab ang imuhang kaluwasan. But make sure, na dawat ba nimong grasya? Ikaw ba nagipili ba ka? So, ingani ang effect sa grasya. So, unya, unsa ano to pagdawat sa grasya? Pinagi sa pagtuo, true faith. Yo, listen to this. Ang basis sa atong kaluwasan, grasya. Pag giklaro ni Paul, imo ning madawat lamang pinagi sa pagtuo. That is why faith, o kaning faith, mao ni siya, ang channel ani, mao ni ang kaning true, is mao ni siya gi-channel ka nga ikaw nga makasala nakabaton kag pagtuo. O kani nga pagtuo is mao ni siya pagtuo nga ma-declare kag righteous in Romans 3:24, in Galatians 2:16 nga justification by faith alone. Mao ni siya nga faith. So it means nga si Jesus Christ is the one whom faith is directed faith. So kaning faith sa Greek word ani nasa siya nga faithfulness. So kani nga faithfulness wa ni magbase sa ato ang pagka-faithfulness. Kundi nagbase ni kang kinsa man kang Kristo nga faithfulness. Amen? That is why kung nakay pagtuo, imong pagtuo di na gyud mausab, di na nimo mapunan, di na nimo ma-improve kay nga naman nag-base man sa faithfulness ni Christ. Even though mapakyas ta, matakilpo ta, makasala ta, pero di gyud makuhaan ang ato ang pagtuo kay tungod sa imputed righteousness ni Kristo. Amen?
So mo ni siya nga makita na to kaning channel sa faith, true faith. But ang synonymous sa pagtuo, pagsalig. Confidence, nakaikumpiyansa sa iyong pagtuo, sa conviction sa Bible. Mo nang if you read the Bible, di ba? Faith comes from the hearing of the word, kisa man? Pedro kalungsod? Word of Christ. Kung wa kay basa-basa sa Bible mo, di ka makabatog pagtuo everyday. Word of Christ, pulong ni Kristo. So, sa to pa, kaning nga pagtuo, kung i-refer na to sa Bible, actually, it's relationship between God and man. It's divine things. Muni nga pagtuo. So, ang pagtuo na to is atong masabtan nga most of us, when we say pagtuo, is most of us nga response na sa tao. Nga para madaot tong kaluwasan. Which is sakto na. Muna response to sa tao. But the question is, unsa mga klase, unsa mga nature sa tong pagtuo nga gistorya dinhi? There are 3 natures of faith. Number 1, kahibalo. Di ka kabaton og pagtuo kung wa ka mawalahi sa gospel. Kung wa kay knowledge nga si Kristo nagpakamatay na nimo, pero kitang nga nasod, naagyod kay ngano man, magsaulog og kwarisma. So kibaw gyud na sila. Ikaduha mo na pagtuo, knowledge, kahibalo. Ikaduha is affirmation. Kasi affirmation, muuyon ka nga nakay-kahibalo, nga dapat muuyon ka nga si Kristo namatay gyud sa cross para bayaran mong sala. Pwede ba ka nakay-kahibalo pero di ka uyon? Di ka ma-affirm. Mo ni siya ikuan. So, pwede ka nakay-kahibalo pero di ka mauyon. Diba? Pwede pa na opinion na to. Sige, mo na kahibalo ko, mo na yung pamagi, pero di ko uyon na na. Di ba? Kung nakibalo ka, mo na yung pamagi. So, mo ni siya, kung nakikahibalo, dapat mo yun ka. Nga si Kristo namatay. Ikatulo is affirmation, dinita makpakyas. Pagsalig. Yes, nakikahibalo, niuyon ka, nagpakamatay si Kristo nimo sa cross, pero ang pagtuo dapat nakipagsalig. Bisag napagkakahibulo, yan yung uyon ka, nga nagpakamatay si Kristo mo sa cross, pero wa ka mo salig, di gyapon na faith. Amen? Head knowledge, di ba gyapon na? Intellectual assent na siya. So, ang nature sa pagtuo na to, is makita gyud nga ikaw ni salig ka sama sa siya nga imong gilingkuran. Nga unsa man, magpiniyok-pirok na imong mata diha. Di ba, tibuok pagsalig, imong gihatag diha. Kaya kung di pa ka mo salig, di ba, magbarog, maglingkod ka nga, di ka mahadlok ka, di mo hatag ang tibuok kanimo weight. So mo na siya. Kita kag siya. Kibaw ka nga, tawagan ni nga, kaning mo na diya nga siya, pero wani mo lingkuri, nagamit ang faith, wala. So mo sina, nito, kibaw ka na si Kristo, pero wani magbutay mong pagsalig, wag pong mas gamit ang kaluwasan ni Kristo diyan himo. Amen? Sumo na siya, kay ika ni salig yapong ka nga na makay mahimo. So, faith means mo acknowledge ka kung kinsa si Jesus Christ. Faith means, pagtuo means, is ikaw mo admit ka nga makasasala ka, di dyo ka kaluwas yung kagalingon. Faith means, ikaw mutuo ka nga si Kristo bagay makabayad sa mong sala dito sa cross. Faith means nga nabanaw si Kristo, kay nga naman, kay siya Ginoo nga nahimong tao. Amen? So, kung ang grasya mo atong ground sa atong kaluwasan, mas ato pa, ang faith mo ay means sa atong kaluwasan. So, it means instrument. O kaning grasya, available ni sa mga makasasala, ni mog nako, pwede mo ning madawat pagtuo. But mo ni siya, daghan sa mga tao, mingon sila or mingon Christian nga ang pagtuo is response. Work na siya. Di ba? Kung nituo ka, imo nang gitabahuan. Pero atong tanawon din ang text. Kung tanawon mo sa verse 8, unsay sumpay diha, dili kini pinagagi pagtuog, dili kini gikan kaninyo, di ba? In verse 9, ningon pud siya, dili tungod sa mga binuhatan. So nay dili, nay negative, dili. So, unsa may gyud ang faith? Listen to this, ang punto sa faith is
dili nagikan nimo. Usa may former na tong kahimtang. Patay man ta. Na di pagtuong patay. So kung saan pinagwali yung patay, mo pa na pagtuo, mutubag na nimo. Di, sumani kaning pagtuo di ni gikan nato. Di ni in human source. Di ni origin sa tao. Kunili, unsa man, gasa sa Dios. Look at sunod. And this is not of yourself, but it's not of yourself, it is the gift of God. So, you see here, no wonder, if you look at the text, look at your text sa verse 8. Unsay naguna? Grasya pagtuo. Tanawa si mong text, asay naguna? Grasya pagtuo. Grasya. So, grasya ang kaluwasan, pagtuo grasya sad. Gasa na sila. Amen? Mao ni gasa ni even ato pagtuo dili gikan nato. It's a package deal. Kung ikaw na born again ka, mo nang nagrasyahan ka, mo nang ma-respond ka pagtuo. Mo na kung ang tao sa gusto pa ni magwali, kung di ko nagrasyahan sa Ginoo nga mohilok, molihok ang balang espiritu niya, di ko na siya mutuo. Kung ikaw sa sige kag paminos gospel, ya pero jud ka ma-born again, imong pagtuo di sa nagikan sa Ginoo. How do you know di nagikan sa Ginoo? Di ka musab. Amen? So, morning, it's not of yourself, it's the gift of God. So, mingo ka gift gani. Listen to this. Mingo ka gift, kasi kadawat gift din O, may nakadawat. Baka kung mo tanan Di bitaw? Di ba ang gift is gasa? Mingo ka gasa, libre. Kung mingo ka gasa, yung mukot kasi mong bulsa, mubayad ka, di na siya gasa. No wonder, kung hata ka gasa, yung bayaran ka, mainsulto ka. Gasa gani. Di ba? So, man siya nga, gasa, it means voluntarily nga gihatag sa usa ka tawo nga way bayad o di nimo trabahuan. Mao na ang gasa. Sa tupa, kaning tanan nga itong nadawat nga kaluwasan is gasa. Kang gidinggikan. Look at the text, dinggikan. Kisa nang gasa? Kini gasa sa Dios. Listen to this. Walay lain makahatag nimo kaluwasan nga gasa ang Ginoo gyud. So kinsa pay mo agian ang Ginoo gyud makahatag gasa. Ug way mo mas mulabaw sa Ginoo nga makahatag itong kaluwasan ang Ginoo gyud. Mo ni ang Greek emphasis dinhi, contrast emphasis sa dinhi sa original language. Nga wa gyud lain makahatag sa tong kaluwasan ang Ginoo gyud. Pero kadaghanan na to, di kita mudagan sa Ginoo pas tong kaluwasan. Atong kadaghanan ato agya pong kaugalingon. Ang daghanan to ubang tao nga mailhan na gyud nimo nga wa jud ka sabot gyud sa kaluwasan nga mao gyud naghatag nimo. Kaya nga naman, every time na kay problema, mudagan ka sa tao, di ka mudagan unas Ginoo. Amen? Labi na kwarta, ngita na tagturko dayon. Remember, ang kaluwasan nito is gikan sa Dios. Wa gyud bisan gamay nga naamot ang tao. Wa gyud bisan gamay nga gikan po na sa tao tong kaluwasan. Yes, ang pagtuo may instrumento nga makabatuntag badaw tong grasya, pero even kaning pagtuo dili ni buhat, gasa lang gyapon. So, kato pang tinubukan na tong kaluwasan is ato yung tan-awon nga gasa. Amen? Di ba? Gasa, kisa may di gana gasa. Pero kaning gasa, ato gini sa likway permi. That is why, kung atong nasabtan ng kaluwasan, gasa, manang ato yung isalikway po ang atong effort nga para maluwas ta. Kaya nga naman, kaya kung grasya, gasa, ang pagtuo, gasa, sa to pa ang kaluwasan, gasa. O kung magunahuna, magkita bahitungod sa kaluwasan, dili siya para nakaibabuhat. Kung mao mo ganun pagsabot, mao na atong paghinusol, di po nato nga angay natay buhaton para mabayaran tong sala. Faith, magyapon. Amen? Muna atong pagpangalagad, dili siya about obligation. Atong pagsimba, dili ingon siya tulumanon. Ang atong pagdaig o pagsimba o pagbasa sa Bible, pagampo, di siya ingon nga bugat, kaya nga naman, gasa ang kaluwasan. Yes, iminta, pero tiga punta, bugatan, tiga punta.
wag tulumanon siya. Yes, na time nga na, but we need to understand, always think, ang kaluwasan is gasa, gikan sa Dios. Grasya ang tanan. Ug tungod kay kita patay, gibawhi ta tungod sa grasya mo nang nituo ta. Mo na kung kita mapaubsanon gyud ta ug ma-admit gyud ta, bisan gamay wa gyud tay nahimo sa ato ang kaluwasan. So, listen to this. Kung naalang kay mahimo sa bisan gamay sa imong kaluwasan, ang grasya maguba. Di na siya grasya. Bisan na kay gamay mahimo sa imong kaluwasan, ang grasya di na siya matawag og grasya. Kun dili unsa man, guba siya, imong gi-destroy ang grasya. So muna ang grasya, ang kaluwasan is grasya, libre ang pagtuo. So unsa pa may dili na to angay na tong buhaton. So that is why kadaghanan sa uban motuo sila nga ang faith nagyo kay gibuhat. Listen to this. Mao ni siya. Ako ni-illustrate unsa ang pagtuo. Di ni siya buhat. Naginhawa ka karon, tanawin mo to pa, naginhawa pa ba na? Di ba, naginhawa ka? Sa imong pagginhawa, magununa pa ba ka para maginhawa ka? Di ba, dili na? Sa imong pagginhawa, lisod ba maginhawa ka nga para mumangita pa ka para maginhawa ka? Di ba, dili na? Kaya nga naman, automatic imong lungs na pressure para maginhawa ka. Di ba? So, mo ni siya. As a believer, imong faith, mara siya ginhawa. Tungod na daw itong grasya, automatically, nanakay pagtuo. Wa ni mo trabahui. Amen? Mugawas pa sa nimo, kaya nga naman, because sa pressure, sa sovereign grace of God, nga gibutang sa imo ang baga, o sa imo kasing-kasing, nga mutuo ka, sa diyang magrasyahan ka. Mo nang kaning pagtuo, dili imuha gikan. Kundi na-produce ni pinagi sa grasya sa Dios. Amen? Kaya mo, how do you know nga morning pagtuo? Morning makaluwas nga pagtuo. Mo na ang kaluwasan is gasa, gikan sa panggihatagon nga grasya sa Dios. Mo na nga, wag yu tayo lain sa sud na to. Wag yu tayo lain ika-incline, ikadani, kundi ang Ginoo lamang yun. Ug wag yu tayo mahimo para makaplagan ta sa Dios or para makatch atong attention sa Ginoo. Kaya nga kaning pabor ang Ginoo rasay naghatag na to. So, tanan yun is gasa. O ang source sa gasa, kinsa? Ang Ginoo. Amen? So, ang point yun tanan, kani even atong pagtuo nga response, dili gikan nato, kundi gasa sa Dios. That is why by grace you have been saved through faith. And it is not of yourself, it is the gift of God. That is why kahibulungan kining kaluwasan. Kaya nga naman, wa kay gihimo bisan gamay. Even ang pagdawat, gasa sa Dios. So mo ni nga angay natong masabtan nga kung nay mo hatag nimo gasa unsa may sulti. Bati sa daan ni mong gihatag na kuy kanila intatato. Mo ni kadaghanan to because naanad taning pagamakasala tagaan pa ta kasab-an pang nang hatag na to kay di mao. Kung imo sultihan di ba? Kung nay gasa ang hatag di bang ka nga uy ka nice o tagpila ni pila kung mabayaran nimo gasa gani. Di ba? Sumasa ni siya. Kung kaluwasan gasa, unsa man ta respond? Kundi praise and worship. Pagsimba sa Dios, di ka obligado ug musuway gyud nga maningkamot ka nga bayran nimo ang kaluwasan. Kay gasa ra siya. Ang atong respond ra gyud is mapasalamaton ta natay kalipay og pagdaig. Mo ni ang makaluwas nga pagtuo is mosalig ka ni Jesucristo nga siya nga buhi nga tao o Ginoo nga napasaylo sa tong sala o kana nakaangko na to ang eternal life diha sa Ginoo. Listen to this. Ang pagtuo nimo di lang only head knowledge. Bisag may kay ka articulate sa gospel, bisag may kay ka explain sa ebanghelyo, kung wa jud nay pagtuo nga gikan sa Ginoo, di jud ka ma-deliver sa impierno. Mo nang kinahanglan gyud, mo cry out ka diha, mo hila ka Lord tagaid jud kog pagtuo nga gikan nimo, dili ako Kay mao man na pagtuuhan nga modala nimo sa langit. Og kay ang kaluwasan og
mo nang mo-examine ta sa tong heart. Lord, unsa kaning pagtuha na anak ko? Imuha ba ni o akua? Kung akua ni, kung imuha ni Lord, dapat Lord musalig lamang ko diha nimo Ginoong Hesukristo sa imong kaluwasan. Di na ko musalig sa akong trabaho, di na ko musalig sa akong capability nga nakoy mahimo gyud, di na ko musalig sa akong relihiyon, di na ko musalig sa unsa akong mahimo. Kung dili musalig lamang ko kang Kristo. Amen. Dapat mo examine ta. Kaya we always say faith, but pero di ka po ta musalig ni Kristo. Kung ang kaluwasan gasa, dili siya buhat mo nang ikaduha, point 2, salvation not by works. Verse 9. Basa ang verse 9. 1, 2, 3, go. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Ngano kang gisulti ni Paul? Nganong gisulti ka ni Paul, dili tungod sa paningkamot o binuhatan, para dili ka mapasigarbo. Kaya nga naman, ikaw ako garbuso, manghambog mo yung wayagi. Ano naman ang wayagi? Manghambog. Sige, pang-critics diya simbahan, pero wagi gibuhat. So mo na usa sa mga buntang, nga ang itong mananini, nga ang gasa, nga not works so that no one may boast. So si Paul, para iyag yung mas stress yun ang kaluwasan, grasya lamang pinagis pagtuo, iyang gitagaan inigduha ka negative. This is not from yourself, it is the gift of God, ikaduha, not by works, so that no one can boast. Di ka. Sa NASB, not as a result of works. Muna yung translation sa result. Mayroon kang result, imong gitabahuan. Di ba? Muna yung resulta na ako. Gikan na ni mo. Ikaw may source anak ko result. So di man result, in other words, dili gagigikan ni mong kaluwasan. Ang kaluwasan, gigikan giyod sa Dios. O kaning kaluwasan, di yun mo makaplaggan sa tao. Busa, ay mong tanag tao. Kapan to, mag-apasta sa mga tao nga daghang kwarta. Unuhay may muluwas na to. Ani ni siya? Yes, ang kaluwasan, ang kanilang problema ito, sala. Yes, naata sa kapobrihon, naata sa kalisdanan. Ani siya? After all, kung sigurado lang ka na kay Kristo, kung time na yung matay ka, matay ka. Pero time mo di pa kapat yun, na ang Ginoo mo, ampo ba ka nga mo provide sa nimo. At tuwalang mo, agwanta lang yun ta, mo antos. Kaya after all, di man ni tinudan na yung kinamo. Yes, lisod. Kumay lang ka musulti, pastor, kanindot ka kahimtang. Wap mo kibawas akong nagyan, pero mo ni siya, tanawang kahimtang ni Kristo. Yan siya sa kalibutan, yan anak o pasungan. Di ba? Walay balay, pobre, pero siya naghimos tanan, way sala. Kita ngayon ta, kay makasasalat ang dako. Muna importante nga makasabot kita sa Ebanghelyo. Kaya kung di ta kasabot sa Ebanghelyo, we always point out to God nga siya itong hinungdan nga, Ginoo, Kristohanon ko, pobre nung ko. Ginoo, Kristohanon ko, masakito na nung ko. Pasalamat ka nga, Kristohanon ka nga, masakiton ka, kaya naman, kaya para the more mo dako mong pagsalig, pagtuo sa Ginoo, the more masabtan ka. Kaya ang tao nga masakiton nga way Kristo, ang hunaw-hunaon rin niya, iyang kalipay karong panahon na. Ang pagtuo niya, kung mamatay siya, makapahuway na siya. Ani siya? Ang langit way kapahuwayan. Luke 19, the rich man Lazarus. Kibaw mo niya, kisay magproblema sa mga parinting nga walay Kristo, ang patay. Mo to yung concern. Ginoo, panaugas Lazarus, ipawalihi sa kung 5 kaigsuon. Para di sila mo ani ni sa aguman. Kabantay mo, ang problema. Pagigsuon, gadagkot niya din. Luya sa igsuon, namatay na, may ba siya kapahuway. Pagigsuon, nas patay dito, imperno, nagantos. May nagproblema nila, kay pariya, lifestyle niya. So, listen to this. It's not by works. Munang diligikan na to. Munang ay mong tanaw sa tao, tanaw tas Ginoo. Gipasay si ni Paul, kay nga naman, one of the things lang sa context, nga nang ipasay siya not by works, because nasa yung mga kaigsuunan nga Hudiyo. Yes, majority ang recipient yun sa Ephesian Gentiles. But if you look at Acts 19, kinsa may first niyang giwalihan na ni, 12 ka Hudiyo. Mo to nang tanas Pablo. Unsa mang baptisin ng dunggan? Ka John the Baptist.
So mo tong giwalihan ni Paul. Kay nga naman ang repentance ngayon na dunggan dili man kang Jesus Christ kadyan the Baptist man. Dusito ka Hudiyo. Kay nga naman ang iyang mga kaigsuonang Hudiyo kanunay man mo rely sa balaod or works para maluwas. Pero iyang gingnan sa Galatians 2:16, paklita sa itong Bible, Galatians 2:16. Kausa lang na diha duol na. In Galatians 2:16, ingon si Pablo dinhi nga nasayod nga ang tawo dili mahimong matarong pinaagi sa mga buhat sumala sa balaod kundi pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. O kami mituo kang Kristo Jesus aron kami himong matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo. O dili pinaagi sa mga buhat sumala sa balaod kay pinaagi sa buhat sumala sa balaod walay bisan kinsa nga himuong matarong. That is why through the law, through good works, wa gyud mahimong matarong. Muna kung ikaw, waba ka kasabot sa kaluwasan, pangayuhan sa Ginoo gyud nga pagtuo ra gyud. Kay in Romans 3:20, sa buhat sa balaod, walay tao nga mahimong matarong sa mata sa Dios. Kay pinaagi sa balaod, diha nagagikan ang kahibalo sa sala. So in Romans 3:24, paklita sa Romans 3:24. Gisulti sad si Paul diha. Awa unsang kaluwasan? Sila gihimong matarong, kisa ni sila, mga magtutuo. Sila gihimong matarong sa iyang grasya, ingon nga gasa, pinaagi sa pagtubos diha kang Kristo Jesus. So even si Paul, consistent kayo siya nga ang kaluwasan is not by works. Amen? Nya, mo niyang so that walay makapasigarbo. So that no one may boast. So, walay makapasigarbo. So it's a purpose result statement nga ngano ang usa ka rason ngano ang kaluwasan ni free gift sa Ginoo kay ngano man di nimo matabahuan. Para di ka makapanghagbog. Listen to this. The purpose that ang kaluwasan, ang katuyuan is libre para di ka manghambog. Inem tubat para di ka manghambog. So, mao ni siya. Di ta makapanghambog kay gasa. Dapat mapaubsanon ta. Dapat ato'y panghambog si Kristo lamang. Ba't kadaghanan nato, labi na sa itong nasod, nagunahon na ta, manin sila nga, unya na lang ko nagtiguwang. Nagtiguwang na ko, maghimo, jugog daghan kayong mayong buhat. Ngayon sa ka businessman, nga dato, businessman man. Kung ningon siya, kung mamahapit na siya mamatay, kung duol na yung kinabuhi, nga mamatay siya, ang una sa duwa siya kibaw, no sa kamatay. Morning deceitful, deceive case, tanan, ilad ka. Ngayon siya, maadto siya sa Israel, sa Holy Land, magposisyon sa dito, magtiniil, human, maadto siya sa bukid, kung asa si Moses, nga na-meet ang Ginoo sa Mount Sinai. O nag-abot nagkat-kat sa babaw sa bungtod sa Mount Sinai, mohabasa siyag 10 Commandments, kaiyag yung saguhon ng 10 Commandments. O ningon niyang higala nga amigo nga businessman sad, kibaw ka no, mas maayo pang magpabilin ra ka diya sa imong balay, kaya imong pag-adto, wa gyapon na di na kaluwas nimo. Somewhere na there, ingan niya itong pagsabot sa kaluwasan. Munang kadaghanan na tayo, unya lang ko, nagtiguwang na ko. Diyan ako magtinon, maghimo na akong mayo. Actually, number 1 sa duwa, kiba kung mabot pagtiguwang. Number 2, ani siya, ang kaluwasan gasa. Di nimo paningkamutan. Di nimo tabahuan. Di ba? So, sama atong kawatan nga gilangsang uktuban ni Kristo. Di ba? Inilara siya, Ginoo, ayaw ko kalimti. Una is naginulso siya, oy sabadya, kitang duha mo'y angay silutan. Kita makasala. Pero kaning tawhan na, way sala. Pero iyang gi-address, Ginoo, kumadto makas yung paraiso, ayaw ko kalimti. Kung sa may sulting Jesus Christ, naog sa dito, pagbaptize sa, or naog sa dito, pagbuhat sa maayo.
Kundili karon dayon uban ka nako. Suka na lang. Napa ba siya panahon? Makaibot pa ba siya langsang siyang kamot o siyang tiil? That's grace. Sa duha nagiusa gipili. Amen? So man nga ang kaluwasan, wala gyud nagbase sa buhat para mawini mo ang approval sa Ginoo. Listen to this, grasya lamang o dili base sa imong buhat. So, mo ni ang kahayag yun. Maghatag kahayag na to sa itong kahimtang isip makasasala. Patay ta sa sala, sa kalapasan, na ilalom ta sa kapungot sa Dios, o labos na nabuhi mangita, pero naulipon sa ta sa yawa, sa kalibutan, o sa sala, o sa itong unod. Pero tungod sa grasya sa Dios, listen to this, mo nang nadawat itong kaluwasan. Amen? Mo nang nakabot itong kaluwasan. Dili tungod na to, kundi tungod sa grasya sa Dios. Mo na ang grasya, tinaw kayo, nga, gisulti gyud sukwahi gyud sa pamagis kalibutan. Listen to this. There are only 2 religion in the Bible. In this world. Di in the Bible. 2 religion in this world. Unsa man? Ang tanang religion gawa sa Christianity nay mahimo ang tao para maluwas. Mo na first religion. Ay kaduhang religion mo nang kita wa tay mahimo og mosalig lamang ta ni Kristo. Mao ba gyud ang duha ka religion. So unsa pang relihiyon gawa sa Christianity, tanan gyud nga pagtula naa gyud sila mahimo para maluwas sila. Ang ato ay mosalig ramang ta sa niluwas nato. Kay di man source nato. Amen? Mo na nga mababay man kag malaki, wa jud ka sa imong posisyon nga bisan gamay nga muila ka nga nakay nahimo sa imong kaluwasan. Amen? Kay bisan unsa pa imong buhaton, wa jud di jud ka madawat sa Ginoo. Kay even atong good works, Isaiah 64:4, 64:6, trapo lamang. Amen? Muna, klaro ko sa ang kaluwasan is grasya lamang. O di jud ka makaduol sa Ginoo pinagi sa imong effort, kundi grasya lamang. O imong madawat pinagi sa pagtuo. So the question is, musalig pa ba ka sa imong mayong buhat? Nga may makaluwas nimo. Dapat buina. Amen? Munang many so-called Christians karon, yes, they're teaching salvation by grace, ilang kaluwasan grasya, ilang kaluwasan grasya o pinagi sa pagtuo, pero nasa uban plus works. Dapat mabuhat ka ni. Dapat di ka kuwag baboy. Dapat di ka kuwag dugo-dugo. Di ba? Dapat musunod ka ni mga ceremonial nga mga balaod. Dapat mutuo ka ni nga santos. Dapat ingani atong adlaw ti pahulay. Kana siya wa gyud labot. Yes, kung ito sila by grace by faith, luwas na sila. Gasulaso lang yun lang kaugalingon. Munang more sila prideful. Muna siya kadaghanan yun. Kaya the Bible says in Romans 22, even the righteous of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. Amen? Listen to this. Amayong buhat, dili makaluwas. Ha? Pero imposible kinastanan, luwas ka, nga wa kay mayong buhat. Ako maliko na. Ang maayong buhat, di makaluwas. Pero imposible kinastanan nga luwas ka, nga wa kay maayong buhat. So it's bunga siya. Mo nang maadto ta sa point 3. Mo ning punto 3, salvation for good works. Ang kaluwasan para na kay maayong buhat. So for we are His workmanship created, sa Cebuano pa, sa Gis pa nga, kay kita iyang mga binuhat. So kay kita, for gapon explanation sa previous nga nganong naadawat to ang kaluwasan grasya lamang. Kabantay mo we apil na si Paul Hudiyo. Nga even Hudiyo di gyud maluwas sa balaod. So unsa man ning workmanship? His workmanship. Sa NIV masterpiece. Sa Cebuano kita iyang mga binuhat, klaro sa Cebuano, kay kita iyang mga binuhat, we are His creation. The word workmanship here is a English word poem. Alam mo poem, balak ba? Kung mahimo kag balak, di ba creative kay kamo, it's a work of art. Sama ng kulit, statue, it's a design. So lakto pa kasulti, ikaw ako, it's a work of art sa Ginoo.
Ang atong kaluwasan, gibuhat ka, giluwas ka, gibag-o ka, new creation, para sa maayong buhat. Di ba? Mao ni siyang workmanship, nga it conveys nga, ikaw gako, gihimo sa Ginoo, para sa bag-o na nga tao. Para sa maayong buhat. Ang creation, workmanship, gigamit sa Genesis 1:1, nga creation sa heaven and earth. Even sa Old Testament, sa Septuagint, gigamit sa mga material nga creation. Kaning meaning ani nga kwan. So, mo na in 2 Corinthians 5:17, busa, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old things pass away, and the new things have come. So, bago na kang binuhat. So, kung bago na kang binuhat ni Kristo, dapat ang manggawas is mga maayong buhat na. Amen? So, morning ingon ni Paul ini nga ang pagka-born again mo, ang grasya, ang pagkaniluwas mo, nagyunay bunga. So, gidesign naman ka sa Ginoo. So, gikan sa sinugdanan hangtod katapusan, gihimo ka awa created in Christ Jesus. So, gibalik siya. Iya kang binuhat, gihimo diha kang Kristo Jesus. So, the word created here is unsa man, gihimo ka nga bagong binuhat, nga even nga refer sa city or colony, nga bagong binuhat. Bagong syudad, bagong colony, nga binuhat yun. So, ikaw ang simbahan sa Ginoo, bagong binuhat sa Ginoo. Bagong mga katauhan. Amazing guys tanan. Kaya nga naman, kay ikaw mismo, gihimo alang kang Kristo in Christ Jesus. So atong tamdanan, si Kristo. Amen? Dili ang pastor. Dili mong kaigsunan. Ang uban na ito, matanaw, ay siya, naghimo, gingani, maghimo sa guwana. Siya di ang standard. Si Kristo, atong standard. Amen? So, ang new creation na to, in 2 Corinthians 5:17, di ba, the old has gone, and the new, look, behold, the new has come. Tanaw yung tupad, the new has come na ba? Di ba? So, basig kayo nausab, nanikilay, ano na, the new has come na. Nanay blan-blan na. Mo din yung has come. Dili espirituhano nimo, dapat imong karakter. So, mo ni siya nga the new has come, it means bag-o na kang binuhat ni Kristo. So it means ang goal sa tong kaluwasan is mga bag-ong binuhat sa Dios. Ug ang goal is maayong buhat. Mo na tong bunga sa tuang kaluwasan. Mo nang created in Christ Jesus for good works. So, ang mayong buhat na to, actually, mo ni ang goal sa tuang kaluwasan. Mana, ang mayong buhat, dapat mo ni ang substance sa tuang behavior. So, ikaw magtutugiluwas para mo serve sa Ginoo. Mo na yung mayong buhat. Mo nang di na ka mo serve sa mong self, di na ka magsilbi sa mong self, di na ka magsilbi kinsa nga Dios, kundi silbihan nimong Ginoo. As asawa, ni silbi ka sa mong bana para sa Ginoo. As a bana, ni gugma ka sa mong asawa para sa Ginoo. As ginikanan, imong gimatuto imong mga anak disiplina para sa Ginoo. Amen. So tanan sa bahuan nimo, sa eskwelahan nimo para sa Ginoo. You serve God. That is why, nibago naman kang design, mo nang muhimo na ka good works. So, unsa man nga good works, which God prepared beforehand. Kibaw mo ning beforehand, kani prepared beforehand, gi-ordain nas Ginoo. Kay bago naman kang binuhat, giplano nas Ginoo, giandam na, nga, mo resulta jud kag maayong buhat. Giandam na. Kibaw mo sa Greek word ani nga synonym sa prepared beforehand, predestined. It's the same word sa Ephesians 1:4. He chose you before the foundation of the world. So sa to pa, giluwas ka para magpuyo og balaan nga kinabuhi. In Ephesians 1:4, chose us in Him, which is Christ, before the foundation of that we should be holy and blameless before Him. So mo ni ang eternity past, ang Ginoo nagpili sa iyang katawhan nga makabaton og relasyon siyang kaugalingon o gitagaan tagdalan nga agian para sa maayong buhat. Atong dalan, di ba? Kuan man, sukwahi man. So kani nga dalan, good works guni. Mo ning kinayahan gyud nga atong puy-an pinagi sa atong Kristohanong paglakaw para mahimaya ang Dios.
Listen to this. So that we would walk in them. Created, di ba? Kaning, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Listen to this. Ang verse 10, aron nga nini magkinabuhi kita. Sa verse 2, naglakaw ta sa itong daang kinabuhi. O sa itong dalan, kalibutan, ang yawa, o atong kaulag sunod. Karon, kay bago naman kang gibinuhat atong lakwon, unsa man, ang maayong buhat, mao na ang pamaagi dalan ni Kristo. Unsa may dalan ni Kristo? Di ba? Which is good works. Alang mahimaya iyang amahan. So makita nimo inclusio nga kung ikaw bag-o na kang gibinuhat, di na ka mulakaw sa imong daang binuhatan. Amen? Di na ka mo balik sa imong former life. Kundi imong lakwon, gidesign naman kas Ginoo sa maayong buhat. Mo nang the word them. Sa Cebuano ba, nagkinabuhi kita. It means, sa Greek is contrast emphasis, nag-speak ni sa mga believers nga wala jud kay laing dalan nga imong lakwan, kundi ang gidesign sa Ginoo nga maghimo makita nga maayong buhat para mahimaya siya. Mo na kung mahima kay mo kitang maayong buhat para kasi mayaan sa Ginoo, dili para kita masikat. Kay kana mayang buhat dinagikan nato. Pero dapat nga kana mayong buhat gikan po na sa Bible. Dili sa kalibutan. Kaya unsay mayong buhat sa kalibutan, lahi sa Bible. Amen? Lahi sa Ginoo. So, that is why you have been set free. Munang magpuyo na ka kung unsay gidesign sa Ginoo nimo. So, sa to pa, kung gidesign na ka sa new creation, mausab gyud imong gawi, mausab gyud imong batasan. Ang kinayahan nimo nga pattern nga di na may nga sa una nga kuan, dapat di na siya makitaan. Mausab juga kay ngano man gidesign naman ka beforehand nga katong sa una masuk-anon ka, unsa pa man kaulag, unsa pa man kanang kalak ka laog. Bisyoso ka, dapat di na makita nga kay bag-o na kang design. Bakakon ka kaniadto, dapat mamakak na lang ka kausa. Di na jud ka bakakon. Natawa mo kay tinuod. That's giba mo tanang sala na ilalom sa bakak. Pwede jud ka di na ka magbisyo, di na ka manigarilyo, di na ka minom, pabakak lang. Mura gyapon tanang bisyo, tanan gyapon nagim sa bakak. Yeah, we will take a laugh kay this. Remember, even ang bakak maka-imperno nimo. Remember, mo ni gidesign na ka. So, laktod pa kasi, you are new creation. Bago na tayong dalan. Ang gapan na to good, mo ning kamaturan gisulti ni Paul, iya gining gilabor para mga Ephesians sa ilang namatan nga ilang pagtuo nga mga unsa man mga salamangkero, mga sexual immoralidad nga mga tao, mga magsimba ni Artemis, dapat din na sila mulakaw balik ato. Kay bag-o na kang design. Bag-o na kang hinimo. So ay namog agi sa dalan nga inyong gilakwan kaniadto. Pastor, malayo mga muwa kung di ko maagi dito. Tingnan mo, espirituhanon nga dalan. Amen? Dili si mong kuan nga dalan. Remember, giluwas ta, pinagis pagto, dili plus good works. Kundi, but by faith that works. Pagtuo nga naagi good works. Amen? So, any nga imong gideklara nga pagtuo, pero di kay mausab imong kinabuhi, bakakon ka. Muning kadaghanan nga ako'y pagtuo, even ang demonyo na pagtuo. Pabuwadyo ka usaban. Muna nga, actually, na kay false declaration. Kaya ang tinudanay nga pagtuo nga makaluwas, is mo subdued ang imuhang kinabuhi. Di man dayon ditso, pero kanunay. Gagmay po naagyoy ka usaban. Og dili ikaw mingon, awan, nausab ko, dapat imong kauban sa balay. Imong kasilinganan. Kay kita'y mutanaw, lahi biya ato sila ha. So, kay ang tao nga naipagtuo nga patay, unsa man na, intellectual experience mo na, head knowledge mo ng pagsabot sa Ebanghelyo. Pero wa jud kay experience sa balang spirito.
Amen? So sa imong unahuna, kibaw ka sa doktrina sa Bible, sa kaluwasan, pero di jud ka mo submit sa pamaagi sa Ginoo. Di jud ka mo salig sa kaluwasan nga mao ni Kristo. Kibaw ka sa mga pulong nga paggamiton, pero di mo ubanan sa imong buhat. Ang pagtuo ni Kristo modalag yung kinabuhing dayon nato karon dayon. Pero kani nga pagtuo nga modalag kinabuhi nato karon dayon is dapat mutubo ni ug makita gyud ang bunga. Nga mao ang maayong buhat. So, listen to this. As believers, gidesign ka sa Ginoo for good works. Amen? So that is why magpuyo gyud ta pinagis pagto nga naagi works nga out of love diha sa Ginoo ug sa iyang mga katawan. So, naay usa ka tawo nga sa una nga ang transportation na dagat. Mulabang sila Picas Island, so musakay ka sa iyang bangka nga duha ka buok bugsay. So nakabantay ang pasahero niya nganong sa Picas bugsay niya naay faith, ang Picas works. So na-curious siya, mungtan na siya, nganong naam ni faith yung works. So iyang gibuyan ang usa ka bugsay nga walay nga ang works, ang faith ra, sisag bugsay, unsay padulngan niya? Tuyok-tuyok ra. The same with sa Picas, iyang gibuyan ang faith, ang works ra nga tuyok-tuyok ra sad siya. So sa to pa di siya mapunta gyud siya sa iyang destinasyon. So pagdungan niya gamit works of faith, mo'y nakapunta gyud sa iyang destinasyon. So ang point lang dinhi, di pasabot nga faith plus work. It means ang faith gyud nato nga nas Ginoo ubanan gyud good works. Bunga na siya. Amen? Ang good works nato bunga na siya sa tuang pagtuo. So laktod pagasulti atong Christian life dapat mapakita gyud ang faith nga useful na agyoy good works. Pero ang faith nga walay good works useless na nga faith. It's a dead faith. O di na makaluwas nato. Amen? So, mo na nga, ang faith na to mo progress good, mo nang panalangin. So, but daghan sa mga magtutuo, gibutang gyud kinagamian ang good works. Misal, yes, by grace, by faith. Dili good works, by grace, by faith ang kaluwasan. Good. Pero di nasan mo himo good works. Gisalikoy na pong good works. Dili kay big deal. Remember, as believers, big deal na itong good works. Dili para maluwas ta, kundi bunga sa tuang kaluwasan. Amen? So manang kadaganan yun is, kasabot kita sa kaluwasan by grace, by faith, pero wa sad tay good works. Remember, our good works is para may maya ang Diyos sa man. So, remember din actions speak louder than words. Kung sige kag hisgot, Christian ka, sige kag testimony dia, Christian ka, mo na, pero wa kay good works, di ka po makita ang Ginoo na. Dapat atong good words ubanan yung good works. Amen? So, if our walk gani, katong paglakaw mo, contradict sa atong unsa atong gisulti, mawagtangan tag testimony. Pero katong paglakaw, atong giubanan gyud sa atong unsa atong gisulti, or atong gisulti, atong gibunan sa itong paglakaw, nag-agree sila, mao nang makita gyud nga, unsa man, mahimaya gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, sa ito pa, ang bahandion sa itong kaluwasan, sa atong pagkatinawag, election, justification, sanctification, glorification, is ato man nahimol ning possibly, listen to this, nga si Kristo nahimong pobre, ug siya mo'y nibayad sa atong sala. Siya mo'y nidawat sa atong kalisdanan, sa sinot sa sala, sa pagkagrabe nga pag-antos para ikaw ako makadawat sa grasya sa Diyos. Muni, ayaw siya ibaliwala ang grasya. Ayaw siya na, ay grasya bito kayong Ginoo, okay ra ko musala. Ay grasya bito kayong Ginoo, kanang pasayloon ba ko niya? Remember, it is Christ who paid for our sins sa cross. Dapat kung kasabot kita sa grasya, Romans 6:1, patay na ka sa sala. Di na ka magpadayon sa pagpakasala. Amen? So ngano man na amazing na itong kaluwasan because it is by gift. Amen? Wa tay gibuhat.
ug dili sa buhat para di ta makapanghambog, kay only the work of Christ lamang ang may makaluwas na to. And lastly, nganong amazing ato ang kaluwasan kay bulungan, kay ngano man giluwas ka kay bag-o na kang binuhat sa Ginoo para sa good works. So kaniadto di ta gana good works, mo kanang tawag ni kaning mo sa likway ta sa good works. Kung nay basura diya, di ko kita karon kustanan kung nay basura mamunit na ta. Di ba? Mukatawa lang ta ni. Just start gamay. Start ka sa gamay. Sa dagko, hindi ka mag-start sa gamay, kanang dagko di sa juga kahimo. Manang good works. So, unsa may angay buhaton para madawat ni nimong kaluwasan nga libre, nga gasa. I-give up, itugyan, nga mubasi pa ka sa imong kaugalingon para maluwas ka. Ayaw pagsalig kung unsa imong mabuhat para maluwas ka. Ayaw pagsalig kung unsa imong pagtuo nga para dawaton ka sa Ginoo nga nakay mabuhat para sa imong pagtuo. I-give up na. Unsay buhaton nimo karon? Imong ibutang, mo rely ra jud ka sa perfect obedience ni Christ sa cross. Ug tungod niya na imong dad-on gyud og saligan ang gibuhat ni Kristo didto sa cross. Ug mao gyud solely basis gyud sa tong kaluwasan sa tong good works nga maluwas ta. Only Christ. So that is why kung wala pa ka kailan ni Kristo, wa pa kay relasyon, nunahi gala, di ka maluwas sa imong kaugalingong buhat. Di ka maluwas sa imong kaugalingong paningkamot. Kay grasya ang kaluwasan. I want you to close your eyes and bow down your head. I hope nga it makes clear nimo nga ang kaluwasan grasya. O kani nga grasya, mudala kanimo og maayong buhat. As Titus, akong basahon sa Tito 3:5, ningon si Paul dinhi sa mga ni Titus. Kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga atong nahimo diha sa pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, pinagi sa paghugas ngadto sa bagong pagkatao o sa pagbag-o di pinagi sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Dios mabag-o gyud ka. Kung nagkay tinudan na yung kaluwasan, na jud kay kausaban ug mapuno jud ka sa good works. So Father, we thank you, Lord. Salamat kay Lord sa mensahe karon amahan. Nagampo ko, Lord, nga mabungahon gyud unta kani nga mensahe. Maybe, Lord, na mga kapipilang nga makatawhan nga wala pud jud kasabot sa kaluwasan, Lord. Lord, nga musalig lang gyapon silang paningkamot, musalig lang gyapon silang kaugalingon, or even, Lord, nga nagyapon sila pagsalig silang unsa, silang trabaho nga may muhatag lang kaluwasan, silang maing lawas, silang pagabasog, magyapon muhatag lang kaluwasan. Ino Ginoo, kaning ang kaluwasan, Lord, grasya. Ug kami, Lord, nga nituo na, nisalig na, Lord. Lord, panindumi, Lord, nga ang grasya nga muna dawat, Lord, di lang kay sa kaluwasan, but also usab, Lord, sa among kausaban para sa maayong buhat, Ginoo God. Punami, Lord, sa imong maayong buhat, O God, para mapadayag gayud si Kristo sa among kinabuhi. Busaman, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. So let's sing our last song. Mamarog ta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed.
shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever